What's up mga kabebe? Ngayong araw mga tropa ay pinuntahan ko tong Mala Ilocos na windmill farm dito sa Pililla, Rizal. At syempre, nag-side trip na rin ako para mapuntahan ko ang pinakamagandang falls dito sa Rizal kung tawagin ay Daranac Falls. Grabe, sobrang ganda dito mga tropa. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, samahan nyo ako sa panibagong adventure ko sa araw na to. Let's go! Yon, panibagong araw, panibagong travel vlog na naman ito mga kabebe dahil ang pupuntahan natin ngayon ay ang Pililla Windmill Farm at ang Daranac Falls dito sa bayan ng Rizal. Kaya ngayon ay nandito na ako sa Villarsipag dito sa Las Piñas dahil ito ang pinakamabilis na way para makarating ka ng Rizal. Less traffic na dito tapos maganda pa yung biyahe natin, talagang tuloy-tuloy lang. Bali from Imus dadaan tayo ng C5, sunod ng Taguig, then lusot tayo ng C6, tapos dire-diretso na yon. Bali labas na natin ay Taytay Rizal na. Sa wakas narating ko na rin ang Pililla Rizal, pero kung mapapansin nyo dito sa kanilang arko is meron talagang disenyo ng mga windmill dun sa taas ng arko. Dahil isa na rin talaga ito sa pinaka-attraction dito sa Pililla Rizal. At kung mapapadaan kayo dito sa Pililla Rizal or babiyahe kayo papuntang Quezon or Bicol, dumaan na rin kayo dun sa mismong tourist spot nila para makatulong na rin kayo sa mga lokal na nagtitinda doon or mga naghahanap buhay. Para kahit papaano is makatulong pa rin tayo sa kanila. Mag-i-enjoy ka na doon, makakapag-relax ka pa, tamang chill-chill ka lang doon, tapos nakatulong ka pa, diba? Mas win-win yon sa bawat isa sa atin. Yan, tumigil muna ako dito kasi nalito ko kung diretso ba ako kakaliwa. Kaya nagtanong muna kay guard kung saan yung pinaka spot talaga. Sabi niya dito daw sa left side. Kaya dito ako pumunta. Pero pagdating ko dun sa spot na to is private pala dito. Tapos matatanong mo sa kabila, meron pang isang view deck dun or dapat puntahan pa. Kaya nagtanong-tanong ako, sabi daw nung iba, dun yung public place tapos yung napunta ko is private. Dito may bayad dito tsaka yung parking. Doon sa kabila is hindi ko na alam kung ano pang meron doon kasi hindi na ako nakapunta doon. Wala lang po tayo rito, private, may payment lang po tayo rito. Ano ba? May payment lang po tayo rito. Sige ba? 100 kada isang motor. Nasang parking po natin sir, doon po sa baba. Okay po. Init eh. Salamat po. Lista pa po? Hindi, okay na. Thank you po. Dito na lang kaya na. Dito yung parking lot nila mga tropa. Tamang picture lang sila dun, no? Alright. So dito na nga po pala yung loob ng pinuntahan ko. Doon yung sa pinakataas yung pinaka view deck nila. Talagang maganda dyan pag nakaakyat na kayo. Pero kung pupunta kayo dito pala ng tanghali, sobrang init talaga dito kasi tirik na tirik yung araw. Pero wag naman kayo mag-alala kasi pagdating dito sa lobby, meron naman kayo dito mabibili ng mga inumin, hot and cold. Siyempre yung cold ang kailangan nyo doon. Yan, dito lang yan sa right side nung pagpasok mo pa lang ng gate nila. Diyan makakabili na kayo dyan ng inumin. At yun nga pala, napakasarap dito tumambay. Yan ang makikita nyo sa ilalim ng puno. Pepwesto kayo dyan habang uminom kayo ng mga drinks nyo or kung may baon kayo. Pero syempre, hindi ito para dun sa mga tao mag
tatagal, sobrang tagal. Bagay lang sa mga tulad kong tao na magra-rides, pupunta sa isang lugar, tapos mga ilang oras aalis na rin, tapos magsa-side trip, ganon. Pero kung magtatagal kayo dito, para sa akin hindi siya ganon ka worth it. Ayan, binayaran ko na dito yung in-order ko kasi sobrang init dito sa taas, kaya talagang bibili ka dito ng inumin. Ayun, tamang chillan tayo dito sa Gedli sa ilalim ng punong mangga. Yun, talagang super init dito kaya talagang iinumin ko na to mga tropa. Tapos ayun dito kayo aakyat para mapuntahan yung pinaka view deck. Tapos pagdating nyo sa pinaka-tuktok, talagang makikita nyo yung worth ng lugar na to. Talagang marerefresh yung utak nyo, marirelax. Kasi sobrang ganda ng view dito. Dito kitang-kita nyo na yung buong palibot ng lugar dito. Napakasarap tingnan. Tapos makakakita ka lang na nagde-date. Ayan oh, bad trip. Ayan pa yung isa dito. Sana all. At sa oras na ito ay papunta na ako sa Daranac Falls. Dahil nung pagtingin ko sa Google Map, chinek ko kung nasaan yung Daranac Falls. Tapos pagtingin ko is parang nasa around 30 to 40 minutes na lang yung biyahe papunta dun sa Daranac Falls from Pililya Windmill Farm. Kaya syempre hindi ko na pinalampas pa yung pagkakataon ko na marating tong isa sa pinakamagandang falls dito sa Rizal. Tapos dito sa bandang kanan ay meron din dyang ilog tsaka meron dyang cave. Isa rin yun sa mga tourist spot dito sa lugar na to. Siguro kung maaga kayong pupunta is pwede nyong unahin yun tapos pumunta na lang kayo dito sa Daranac Falls. Hanggang 5 lang yung Daranac. Hanggang 5 lang. What? 5 lang ang Daranac. Pabayad mo na parking dito. Saan bro? 20 para. Doon ka. 20 po. Hanggang alas 5 lang. Opo, Pag- malapit na. Picture, ang picture, ligo? pwede po kayo. Ang ligo. 5 Pero lang. yung pagkuhan, Okay. picture, pwede. Salamat po. Tapos yan, dito na pala yung pinaka main entrance nila dito. Diyan kayo magbabayad. Tapos ako naman, pumasok na ako dire-diretso na walang bayad. Kaya pagdating ko dito sa unahan ay habang nag-video ako, itinawag ako ng guard. Kailangan ko daw talaga magbayad kasi yun yung pinaka-rules nila. Akala ko kasi libre na kasi sarado na sila. Kaya akala ko di na sila magpapabayad. So ayun mga tropa, nandito ko sa Daranac Falls. Bali, dumiretso lang ako dito pagkagaling ko dun sa Pililya Wind Farm. Dumiretso na ako dito kasi nakita ko maaga pa eh. Tapos pag search ko, parang mga 38 minutes lang from Wind Farm, kaya dumiretso ko na. Ayun oh. Sulit na sulit mga tropa. Kaso di na ako naligo kasi sarado na. Hanggang 5 lang pala sila dito. Ayun oh. Kaya kung pupunta kayo dito, medyo agahan nyo. Kasi ako, late na ako nagasikaso eh. Parang 12 na ako nakaalis ng bahay. Duman lang ako para sulit yung biyahe. Kaya, goods! Pauwi na rin ako. Kasi sarado na dito, baka magalitan na. Pagalitan na ako dito, kaya huwag tayong pasaway. Kaya yun guys, biyahe na ulit. Mga tropa, pauwi na. Biyahe na naman, ang layo na naman ang biyahe. Sayang kung pwede pa maligo. Gusto kong maligo eh. Kaso delikado kasi pag abutin ka na ng hapon. Bigla kasing sa pag mga ganitong lugar kasi umuulan pag hapon. Pero di naman lagi. Baka abutan kasi ng dilim tapos biglang bumaha. Kaya delikado. Kailangan na talaga magsara. Mabuti ng safe kaysa mga pasaway. Hindi sumusunod sa oras. Ngayon pauwi na. Palabas na rin ako yan. May isda dyan. Malalaki. Doon na, may mga tilapia doon. Sa tilapia doon. mismong falls. Oo, dyan. Sa mababaw. Lumalabas yung mga gatong oras. Pag yung nasa gilid ka, tama. Oo. Marami yan. Sayang, gabi na. Yan, tinulungan tayo ni Kuya mag-picture. Ayan. Kuya. Ayan. Yung kanina, yung naka-green. Tapos ako, uwi na. Pauwi na rin lahat mga tao eh. Kaya yan guys, kita-kits. Yo mga boss! Pauwi na! Biyahe na naman! Woohoo! Let's go! Sana yung cave na pupuntahan ko kaso hapon na. Pero sinilip ko lang naman yung lugar. Yan yung mga pupuntahan nyo dito. Yan. Kailangan po kasi maaga po eh. Oo.
Dapat maaga. Kuya, ako po si Dora. Dora. Laki na kuya. Dora Explorer. Kuya, pangalan ko. Anong oras dapat dyan? Diri amin. Anong oras dapat? Mga alas 5. Alas 5 na eh. Alas 3. Alas 3, bago na. Kuya, mga alas 5 kuya. Punta kayo Okay. dito. Bukas. Kuya, sakay na kasi na. Kuya, banda. Kuya, banda. To the moon. Kuya, sakay na kasi na kuya. Malayo. Sarado na nga. Hindi ko naman in-expect na makakapasok ako. Sisilipin ko lang sana yung mismong entrance sana ng kuweba kaso malayo pa ata. Bababa pa. Kailangan pala ng guide or entrance ko ulit. Kaso wala nang tao dun sa ano sa information nila. Kaya pauwi na ako. Alright, adventure! Kapalit eh kung saan nakakapunta, no? Maganda kasi magkakalapit lang sila kaya sulit yung pagpunta nyo dito sa Rizal. At pagkatapos ng mga nakakapagod na pinagkakagawa ko sa buhay ko, syempre deserve ko naman syempre kumain. Kaya food trip na naman ako dito mga tropa. Kaya yun, hinahalo ko na yung sisig tapos yung itlog. Syempre masarap yan kapag hinalo mo yan. At hindi rin mawawala dito yung napakainit at napakasarap na sabaw. Kapares talaga yan ng mga Pilipino kapag kumakain syempre. At yun, nilantakan ko na nga rin dito yung pagkain. Talagang gutom na ako dito. Syempre pag naubos natin yung kanin, hindi mawawala sa Pilipino yan, yung extra rice. At isa pa dito, malupit yung extra rice nila. Hindi lang isang cup eh. Isang extra rice mo, isang kaldero agad. Tapos kung may dala akong plastic dito, magbabalot ako nito. Siguradong pwede pa ito kinabukasan. Tapos isasangag mo. Ang sarap nun mga tropa. At pagkatapos ko nga po pala kumain ay umalis na rin ako. Bumiyahin na rin ako dito kasi medyo gabi na talaga. Bali dito na nga po pala ako dumaan sa Alabang. Bali yung way ko is dun pa rin sa C6 pero dinire-diretso ko lang yung way na yon. Tapos pagdating sa dulo ng crossing, kumaliwa ako. Bali pag kumaliwa kasi kayo doon, ang labas na nun papunta na yun ng Alabang, papunta na ng Laguna. Tapos pagdating ko dun sa palengke ng Alabang, yun na, kakanan na ako doon. Kaya yun guys, tapusin ko na dito yung video na to. Maraming salamat sa inyong panonood. Peace!